Ang Maryland ay ikasyam na pinakamaliit na estado sa Amerika. Kung bigla itong mawala bukas, malamang hindi mo agad mapapansin. Walang agarang pagkataranta, walang breaking news banners, walang pakiramdam na may mahaladang nawala. Sa isang sandali, parang walang nagbago. Pagkatapos, tahimik na magsisimulang magkaaberya ang mga bagay, komunikasyon, koordinasyon ng militar, datos at kalakalan, lahat ay unti-unting magkakaproblema. Sa loob ng ilang araw, hindi lang mapapansin ang mga epekto, kundi magiging imposibleng balewalain. Dahil ang Maryland ay hindi lang maliit, hindi rin ito ganun napapansin. At sa ngayon, ito ay nasa ilalim ng matinding presyon. Kung pumali ang Maryland, hindi ito parang lokal na issue lang. Parang lahat tumigil. May kalamangan ng sukat ng Maryland. Nasa gitna ito ng lahat. Kahanga ng Pennsylvania, Virginia at Washington DC, kaya napaka-kombinyente ng lokasyon ng Maryland para sa halos lahat. Sa maraming paraan, pakinabang ng Maryland ang pagkawala ng Washington DC. May kakaibang sistemang US para sa kabisera nito. Ang DC ay siksik na siksik, puno ng mga gusali ng gobyerno at halos 700,000 katao. Ibig sabihin, kailangang ilipat ang ilang mahahalagang tungkulin ng gobyerno at madalas Virginia ang pinipili. Quantico, Arlington at Norfolk ay may pambansang pasilidad ngunit magkakalayo. Marami pa ring lugar sa estado ang kulang sa matibay na presensya ng federal na pamahalaan. Sa Maryland, iba dahil hindi ito maiiwasan. Ang lapit, kapal ng populasyon at network ng mga sentro ay nagsasama-sama sa maliit na lugar. Ang federal na pamahalaan ang pinakamalaking employer sa estado, karamihan ay nasa Fort Meade. Nasa 23 milya hilagang silangan ng Washington DC ang Fort George G. Meade, isang malaking base militar na kilala bilang utak ng pamahalaan ng Estados Unidos. Sa loob ng mga pader nito, naroon ang National Security Agency, ang lugar kung saan nagaganap ang ilan sa pinakasensitibong operasyon ng bansa. At simula pa lang ito na mga meron dito. Mula 2,000 at 10 naging tahanan din ng Fort Meade ang US Cyber Command, ang pinakabagong larangan sa mga digmaang pang-intelihensya. Ang mga computer dito ay hindi lang nagpapatakbo ng internet, kundi nagpoprotekta rin sa bansa. Bawat mensahe, transaksyon at lihim na misyon ay dumadaan sa mga sistemang ito. Hindi lang ito tungkol sa datos, kundi pati rin sa mga tao. Ang Fort Meade ay tahanan din ng mga ahensyang tumututok sa pagbasag ng code, ligtas na komunikasyon at mga operasyong intelihensya. Sa madaling salita, kung kailangan mong itago ang isang bagay, sa Maryland, itinatago ng Amerika ang mga ito. Ibang usapan na kung kayang mapanatiling lihim ng Maryland ang mga sikreto nito sa harap ng pagtaas ng level ng dagat at pagtanda ng mga tulay. Kakaiba ang posisyon ng Maryland, nakapaligid ito sa sentro ng kapangyarihan ng pamahalaang federal, pero hindi ito bahagi noon. Halos 5% ng buong manggagawa sa estado ang umaasa sa iisang employer. Kaya ang mga desisyon ay hindi lang nakakaapekto sa Maryland, dumadaan din ito rito. Parang may dahilan para gustuhin ng DC na panatilihing maayos at sapat ang pondo ng Baltimore at buong Maryland. Pero hindi ito laging nangyayari. Hindi lang ito tungkol sa lapit, pati na rin sa kulay. Ang Maryland ay isa sa mga estadong pinakamakakatulad ang politika sa bansa. At sa bawat halalang pampanguluhan mula nung 1,000 naraan 92 ay nananalo roon ang mga demokratiko ng lampas 10 puntos. Demokratiko ang karamihan ng delegasyon nito sa Kongreso, pero maaring maapektuhan ng ilang pwesto dahil sa pagbabago ng distrito. Matatag na demokratiko ang 2 senador at gobernador, kaya madalas kampante ang Maryland kapag isang demokratiko ang nasa White House. Kapag nagbago ang ihip ng hangin, nawawala ang katiyakan. Bawat administrasyon ay gumagawa ng libu-libong desisyon sa pamamahagi ng federal na yaman. Hindi maiiwasan na laging may mga nananalo at natatalo. Kasama rito ang mahahalagang desisyon tulad ng lokasyon ng bagong pasilidad at medyo protektado ang Maryland mula sa pabago-bagong pananaw ukol dito. Malaki ang benepisyo ng pagiging malapit sa mga sentrong federal sa Maryland at Virginia para balewalain. Bukod sa mga pag-aari ng federal, umaasa pa rin ang estado sa desisyon ng gobyerno. Ang bawat mahalagang yaman at sistema ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa sa labas ng mga hangganan nito. Mga desisyong may epekto sa rehiyon nang hindi alam ng marami at hindi laging hawak ng estado ang kapangyarihan. May dagdag na kawalang katiyakan ang politika sa Maryland. Bihirang otomatiko ang mga kahilingan para sa upgrade ng daungan, pagkukumpuni ng tulay o mga pagpapahusay sa transportasyon. Mas mabilis ang suporta sa ibang administrasyon, pero sa iba, mas mahigpit ang pagsusuri ng panukala.
Sa krisis, nagkakaisa naman ang lahat. Karamihan sa mga pangunahing sentro ng populasyon ay malapit sa tubig, kaya tuwing may bagyo, lantad ang Maryland. Hindi tulad ng karamihan sa baybaying rehiyon, direktang nasa panganib ang mahahalagang sistema ng Maryland. Isang aberya sa power grid ay maaaring magpatigil sa mga pangunahing operasyon. Ang sira sa kagamitang militar ay maaaring makapigil sa misyon. Problema sa infrastruktura, pwedeng magparalisa ng lungsod o estado. Tingnan mo ang Francis Scott Key Bridge na nasa ibabaw ng Patapsco River sa Baltimore. Araw-araw, mahigit $100 milyong na halaga ng mga kalakal ang dumadaan sa port ng Baltimore na isang mahalagang daluyan na inaasahan ng buong ekonomiya. Ganito noon hanggang Marso ng 2024, isang insidente lang ang nagpakita kung ano ang mangyayari kapag pumalya ang sistemang walang reserba. Nawalan ng kuryente ang barkong MV Dolly at inanod. Napadala ng Mayday call para mapahinto ang trapiko. Ibaba ang angkla pero hindi ito sapat. Diretso pa rin ang barko hanggang sa tulay at bumangga ito sa timog kanlurang haligi. Agad bumagsak ang isang bahagi ng estruktura sa tubig. 6 na manggagawang konstruksyon ang namatay. Ang tunay na epekto ay hindi lang pagbagsak, kundi ang pagtigil ng lahat kasabay nito. Mararamdaman ito ng maraming taon. Sa ilang oras, huminto ang operasyon ng daungan. 11 barko ang naipit at walang labasan. Isang makitid na daanan na lang ang bukas. Aabutin ng linggo ang paglilinis ng debris, taon naman ang pagtatayo ng tulay. Ang totoong panganib? Ang pantalan na ito ang naglilipat ng pinakamaraming sasakyan at gamit pang saka sa bansa. Kapag nahinto ito, agad kakalat ang kakulangan. Walang maayos na alternatibong ruta o paralel na sistemang sasalo sa epekto. Hindi lang sa Maryland ang pinsala nito. Ang Maersk, ang kumpanyang nan-charter ng barko, ay agad na nawalan ng 2% ng halaga ng kanilang stock. Ang pagkakabara ng daungan ay nagdulot ng matinding pagkaantala sa pagpapadala ng mga kargamento sa Estados Unidos at sa iba pang lugar. Nahirapan ang mga napapadala ng kargamento na maghanap ng alternatibong daungan para ibaba ang kanilang mga produkto. Sa lupa, malalaki pa rin ang mga paglihis ng ruta sa I-675 hanggang ngayon, lalo na para sa mga truck. Tinatayang matatapos ang bagong tulay sa 2030. Hindi tiyak ang eksaktong halaga ng pagkalugi. Karamihan ay galing sa mga negosyo sa Baltimore at Daungan. Pinakamagandang tantiya, mahigit $4 na bilyong na aktibidad ng ekonomiya ang natigil kasabay ng tulay. At ang pinakamasaklap dito, walang kasiguraduhan na hindi na ito maulit. Ang sigurado lang ay ikaw ay mag-subscribe sa channel na ito. Yan lang ang paraan para masigurado mong mapanood mo ang susunod na malalim na talakayan tungkol sa kung paano hinuhubog ng heograpya ang mga panganib na hindi mo laging nakikita. Ang pagbagsak ng Francis Scott Key Bridge ay hindi dulot ng korupsyon, kapabayaan o palpak na maintenance. Mas simple at mas nakakabahala ang totoong dahilan. Ang sobrang siksik at eksaktong kalakaran ng negosyo sa rehiyon. Ang episyensya ang lumika ng kahinang ito. Ang pagkakamali sa Maryland, hindi lang doon natatapos. Nagsisimula itong domino effect na kumakalat sa rehiyon ng matagal at nangangailangan ng malaking interbensyon ng federal na pamahalaan para makabawi. Kaya nagbabago ang tanong, ano mangyayari kung higit sa isang pumalya? 11 linggo tumagal ang unang kaguluhan at sa panahong yon, makitid na daanan lang ang nagpapanatili ng kaunting galaw sa pantalan. Hunyo 10 bumalik ang trapiko, pero yun pa lang ang simula. Sumunod, tinutukan na ang mas malaking hamon, ang muling pagtatayo. Noong una, wala pang $2 bilyong ang tinatayang gastos ng tulay. Makalipas ang ilang buwan, higit doble na ito. Ang magandang balita? Sumalo ang pamahalaang federal sa gastos, pero kahit may pondo, ilang taon pa bago fully maibalik ang operasyon sa mahalagang rehiyong ito. Ang konsentrasyon ay nagdudulot ng kahusayan, pero binabawasan nito ang espasyo para magkamali. Sa kabutihang palad, malapit lang ang militar, kahit na maaaring maging mas malaking target pa ito. 28 milya sa timog ng Fort Meade ay ang Joint Base Andrews, punong yung pila ng DC Air National Guard. Bukod sa pagiging responsable sa mga halagang operasyon ng helicopter sa paligid ng Washington DC, dito rin nakabase ang Air Force One. Ngayon, hindi na lang intelihensya ang nakasentro rito, kundi pati ang pagpapatuloy ng paggana ng pamahalaan. Ang ikatlong lokasyon ay ang Aberdeen Proving Ground 50 milya hilagang silangan ng Fort Meade. Mas hiwalay, mas kontrolado at eksaktong inaasahan mo mula sa isang lugar kung saan sinusubok ang mga kagamitang militar hanggang sa sukdulan bago gamitin. Pero ang pagkakahiwalay na yan ay may kapalit ding panganib. Hindi lang makapangyarihan ang sinusubok dito, experimental, classified at di mapapalitan. Pero hindi na mahalaga ang distansya ngayon.
Isang malayo ang pag-atake sa piling lugar sa Maryland ay maaari magpabagsak ng malaking bahagi ng infrastrukturang pangseguridad ng bansa at bulagin ang mga pangunahing ahensya sa oras ng pangangailangan. Nakakabahala dahil baka wala ng kalaban na kailangan. Pinakita ng Key Bridge ang maaaring mangyari kapag pumalya ang mahalagang daanan. Ilang dosenang ganitong daanan sa Maryland at tumataas ang tubig patungo sa lahat ng mga ito. Ipinapakita ng University of Maryland Center for Environmental Science ang madilim na hinaharap. Nauubos ang dalampasigan, hindi na matirhan ng mga isla at nawawala ang milyon-milyong dolyar. Hindi pulgada ang mawawala kundi talampakan. Sa malapit na hinaharap, naniniwala ang mga siyentipiko na maaring tumaas ang antas ng dagat sa paligid ng Maryland ng 1 hanggang 1.6 na talampakan pagsapit ng 2,050. Pagsapit ng 2,100, maaring may ilang lugar sa baybayin na malubog sa hanggang 5 talampakan tubig. At ang ganitong pagtaas ay hindi lang nagdudulot ng pagbaha sa mga dalampasigan. Nangangganib din ang mahahaladang infrastruktura sa baybayin gaya ng mababang lugar na campus ng US Naval Academy sa Annapolis at mahahalagang pasilidad ng pantalan, transportasyon at utility sa paligid ng Baltimore na nga sa kasalukuyang antas ng tubig kapag high tide o halos ka-level nito. Sa taas ng tubig na halos 6 na talampakan, hindi lang dalampasigan kundi pati sentrong pang-ekonomiya ng Maryland ang nanganganib. Maaring umapaw ang Baltimore Harbor at magdulot ng pagbaha sa mga pangunahing atraksyong panturista ng estado. Malalagay din sa panganib ang malalaking bahagi ng Annapolis, tahanan ng pamahalaan ng estado at mga pasilidad ng militar ng federal. Kapag umabot na sa ganitong antas ang tubig, hindi na ito tungkol sa pag-aangkop. Nagiging usapin na ito ng paglilipat at narito na ang mga babalang palatandaan. Sa mga nagdaang taon, namamatay ang mga salt marsh ng Maryland dahil hindi na sila nakapag-iipon ng sediment ng sapat kabilis para makasabay sa pagtaas ng tubig. Kung wala ang natural na panangga, mas lantad ang baybayin sa pagguho at storm surge. Mas madalas nang binabaha ang Annapolis at Baltimore tuwing malakas ang ulan na naglalagay sa mga bahay, kalsada at infrastruktura sa panganib. Nagtatanong na ang mga residente kung mananatiling matitirhan ang Maryland kung magpatuloy ito. Tumatakbo ang oras. Bawat taon, nababawasan ang mga paboritong lugar ng mga residente at bakasyonista sa isla. Sa Ocean City, ang malakas na pagbaha ay maaaring magbura ng buong isang season ng turismo, magsara ng mga amusement park at negosyo sa tabing dagat at magdulot ng 2 hanggang 3 bilyong dolyar na pagkawala sa kita. At hindi pa yon ang pinakamalalang sitwasyon. Ang rehiyon ng Chesapeake ay nakakaranas ng ilan sa pinakamataas na antas ng pag-urong ng lupa sa East Coast. Ayon sa eksperto, malapit nang hindi matirhan ng ilang isla at nakararanas ng malawakang pagkamatay ang mga ekosistemang baybayin na nagbabanta sa mga halaman at hayop. Hindi kailangan ng kalikasan ang listahan ng target pero kailangan yon ng mga kaaway ng Maryland. Halos kapareho rin ng inilalarawan ko kanina ang kanilang mapa. Hindi lahat ng banta ay walang pinipili. Dahil sentro ng federal na operasyon, mataas ang Maryland sa listahan ng target ng mga terorista o sabotur. Mula noong 11 ng Setyembre, umabot sa hindi pa nararanasang antas ang seguridad na siyang pumipigil sa malalaking pag-atake. May mga bagay na di kayang paghandaan ng gobyerno at nagbabala ang mga eksperto sa kontra-terorismo na tumataas ang panganib ng biglaang pag-atake. Maaring hindi na pisikal ang pinakamalaking banta ngayon. Kahit hindi pangunahing target ang mga lungsod gaya ng Baltimore kumpara sa DC o sa mga sentrong federal, magdurusa pa rin ang mga ito. Maaring mas mabagal ang pagbangon kaysa sa mas siguradong lugar. Ang isang EMP strike na magpapahinto sa mga sistema sa Fort Meade ay direktang magpapahina sa koordinasyon ng intelihensya at kakayahan sa pagtugon na lalo pang magpapabagal sa mga pagsisikap ng pagbangon sa reyon. Ngayon, dahil sa mataas na teknolohiya, baka di na kailangan ng EMP. Noong 2020 buwan, nakalusot ang mga Russian hacker sa mga network ng gobyerno ng US pati mga sistemang konektado sa NSA sa Fort Meade bago sila natuklasan. Hindi nila binasag ang pinto, basta pumasok gamit ang karaniwang software update. Ang mga ahensyang di gaanong naapektuhan ang nagsalita. Hindi nagsalita ang NSA na may ibig sabihin. Ang malaking cyber attack laban sa infrastruktura ng federal na gobyerno ay magdudulot ng kaguluhan sa mahalagang sistema at direktang maapektuhan ang Maryland. Dahil malamang na target ang Fort Meade, maaaring maparalisa ang transportasyon at mga serbisyong pampubliko na magdudulot ng matagalang abala sa operasyon ng gobyerno at residente. Dahil malapit ang Maryland sa sentro ng federal na gobyerno, anumang abala roon ay madaling lumampas sa hangganan, magdulot ng kakulangan sa yaman ng estado at mailagay sa panganib ang DC. Ngunit may epekto rin ang labis na atensyon ng federal na pamahalaan. Laging naapektuhan ang biyahe at araw-araw na gawain dahil sa lapit sa kapangyarihan.
Pagkatapos ng pag-atake noong Setyembre 11, halimbawa, ang pinaigting na pagsusuri ng TSA ay unang ipinatupad sa paliparan ng Baltimore. Ang tanong na ayaw sagutin sa Washington, ano ang mangyayari kung sabay pumalya ang dalawa at kung kayang magkasundo ang sistemang pampulitikang dapat tumugon na may crisis na bago pa ito tuluyang maging crisis? Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita tayo sa susunod sa Mapak.